Si Ayori ay isang normal na estudyante sa high school na nakatira sa modernong Japan, kung saan siya namuhay ng tahimik kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit nagbago ang lahat nang magkaroon ng kanyang kapatid ng isang malubhang sakit na walang lunas na kilala sa tao. Napakataas ng halaga ng pagpapagamot kaya hindi man lang mapang-arap ni Ayori na mabayaran ang bayarin sa pamamagitan ng isang normal na part-time na trabaho kaya't sa halip ay bumaling siya sa mundo ng social media sa pag-asang mabilis na kumita ng pera. Sa kasamaang palad, hindi siya isang ordinaryong babae na may problema sa pag-uugali na maaaring mag-post ng mga thirst trap at simulan ang kumita ng milyon-milyon kaya napilitan siyang humanap ng bagong lugar para sa sarili. Nagpasya siyang maging isang kinasusuklamang YouTuber na pinapanood ng lahat dahil sa tindi ng galit nila sa kanya at dahil gusto siyang pagbayarin sa lahat ng kanyang nagawa hanggang ngayon. Lumago ang kanyang presensya sa social media habang hinahamon niya ang mga profesional at iginagalang na manlalaban at pagkatapos ay sadyang sinasaktan sila sa harap ng kamera ng walang anumang galang, at dinuduraan sila bago tumakas na parang duwag. Ito ay lubos na nakainis sa mga manunood na tinatawag siyang duwag at walang silbi na hindi makakapanalo sa isang patas na laban. Ngunit hindi ito pinapansin ni Ayori, dahil nagpapataas lang ito ng kanyang viewer retention at iba pang analytics. Kamakailan lang, sinalakay niya ang isang napakapopular na content creator sa MMA at sinaktan ito ng husto sa pamamagitan ng panlilinlang bago tumakas mula sa pulisya. Ito ang usap-usapan sa bayan, at naririnig niya ang lahat na nagsasabi na ang walang hiyang YouTuber na parang si Jake Paul ay kailangang maturuan ng leksyon. Pero hindi alintana ni Ayori at tiningnan lang niya ang kanyang mga komento at nakita ang nag-aalab na puot para sa kanyang sarili sa kanyang sariling seksyon ng komento. Pero hindi na ito mahalaga dahil tumawa siya at sinuri ang kanyang kita na napakataas na sa puntong ito. Maya-maya ay bumaba siya sa susunod na istasyon at pumasok sa ospital kung saan na-hospital ang kanyang kapatid. Ilang sandali na, nakita niya itong nakatitig sa telepono niya kaya sinabi niya rito na humiga at magpahinga sandali. Sumagot si Ayori na buong araw siyang nagpapahinga at ngayon gusto niya itong kausapin at tinanong kung nasaan ito. Hindi niya talaga masabi rito ang tungkol sa kanyang pamamaraan sa paggawa ng pera, kaya nagsinungaling siya na mayroon siyang ilang bagay na kailangan niyang asikasuhin at medyo abala siya doon. Inabutan niya ito ng isang bag ng matatamis. Ngunit alam ni Akari na mahina ito sa matatamis at tinanong kung ilan na ang nakain niya ngayong araw. Sa una, nagsinungaling si Ayori at sumagot na 3 ang nakain niya. Ngunit hindi ganoon kadaling malinlang si Akari at sinabihan siya na sabihin ang totoo at sumagot si Ayori na kumain siya ng 6 na cake bago pumunta rito. Pinagalitan siya ni Akari, sinasabing kailangan niyang maging mas maingat sa kanyang kalusugan at dapat limitahan ang sarili sa isang matamis lang kada araw, at nagsimulang magtanong kung inaalagaan ba niya ang sarili niya o nagpupuyat na naman siya at hindi naglalaba. Maya-maya, nagsimula siyang kainin ang kanyang kapirasong cake, ngunit kahit iyon ay labis na para sa kanya at nagsimula siyang umubo na ikinatakot ni Ayori kaya tumakbo siya upang tawagin ang nurse, ngunit pinigilan siya ni Akari, sinabing magiging ayos lang siya. Hindi alam ni Akari kung bakit ayaw makipagtulungan ang kanyang katawan sa kanya, ngunit sinabi ni Ayori sa kanya na huwag mawalan ng pag-asa dahil ang kanilang pagpunta sa amin ay sa isang buwan at doon ay titingnan siya ng isang super doktor at haharapin ang anumang problema niya. Bagaman hindi sigurado si Ayori dahil narinig niya ang tungkol sa mga bayarin sa ospital at ang halaga sa amin para sa isang band-aid, ngunit sinabi ng kapatid niya na huwag siyang mag-alala dahil hawak niya ang lahat at hindi magiging problema ang pera salamat sa kanyang malaking bayad na side gig mamaya sa araw na yun. Naaalala niya ang mga araw sa bahay ampunan kung kailan tinuturuan ng matandang warden ang lahat ng mga ulila doon na laging gawin ng tama kahit gaano pa kahirap ito. Ngunit lubos na sinuway ito ni Ayori, kung may paraan para kumita ng malaking pera sa pamamagitan ng hirap. Trabahong gagawin niya yon, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral sa isang magandang paaralan at ang tanging mayroon lamang siya ay isang matibay na katawan na mahusay sa mga away. Iniisip niya kung paano niya sinuway ang lahat ng itinuro sa kanya sa ampunan, ngunit wala siyang pakialam dahil handa siyang sirain ang buong mundo kung ito ang paraan upang mailigtas niya si Akari. Isang buwan ang lumipas mula ng araw na iyon at si Ayori ay tuluyang naging inactive sa kanyang social media account at ang balita sa lansangan ay alinman ay napatay siya ng isang galit na mobster o tuluyan na siyang nagretiro. Si Ayori naman ay hindi patay at maayos ang kanyang kalagayan sa kanyang apartment na may isang silid, kumakain ng puding.
Mga tasa mula sa isang tindahan at kinakausap si Akari sa kanyang telepono, tinatanong kung gusto niya ng ilan. Sumagot si Akari na gusto niya ng chocolate pudding kaya nangako si Ayori na dadalhan siya kapag bumisita ulit. Mukha siyang kontento sa kanyang buhay at di nagtagal ay natulog na may hawak na telepono sa kamay, na naiintindihan ko. Kalaunan sa gabi habang siya ay nananaginip ng maganda, bigla siyang ginaisang ng isang biglang ingay at kinilabutan siyang makita ang isang figura na nakatayo sa ibabaw niya na may hawak na malaking martilyo. Sinubukan ng sumalakay na ibaba ang martilyo sa kanya, ngunit salamat sa kanyang mabilis na reflexes, siya nagawang umiwas. Tinawag siyang gago nang nanghihimasok dahil nakaiwas siya at sinundan pa ng 3 atake na target ang telepono sa kamay ni Ayori. Muling nakaiwas si Ayori, halos hindi na nailigtas ang kanyang buhay, ngunit nalaglag ang kanyang telepono sa huling sandali. Ito ang sandaling napagtanto niya na ang kakaibang magnanakaw na ito ay hindi siya ang pakay kundi ang kanyang telepono. Sa kabutihang palad, nagawa niyang sunggaban ang kanyang telepono bago pa masira ng lalaki at nagsimulang tumakbo palabas ng bahay. Nagpasya si Ayori na tumakbo patungo sa isang maliwanag na parke, umaasang mailigaw ang umaatake at nag-text Akari tungkol sa nang pasok sa kanyang bahay. Patuloy si Akari sa pag-text sa kanya, sinasabing tumakas at pumunta sa mga pulis, ngunit sa halip na tumakas o tumawag ng pulis, kausap ng taong ito ang kanyang kapatid sa telepono. Bago pa siya makagawa ng anupaman, naabutan ulit siya ng nangpasok at sinubukang saktan, ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya si Ayori na manindigan at lumaban. Hinaranggan niya ang martilyo gamit ang isang sipa, na ikinagulat ng umaatake, at pagkatapos ay sumugod si Ayori upang lumaban pabalik, ngunit madali lang itong naharangan ng nangpasok. Nagpatuloy si Ayori sa kanyang sunod-sunod na suntok at nagdagdag pa ng isang sipa, ngunit lahat. Ang kanyang mga atake ay iniiwasan o madaling napipigilan ng taong may hawak na martilyo at tila wala sa katinoan. Muling sinubukan ng estranghero na paluin ang telepono mula sa kamay ni Ayori at halos hindi nataman. Wala talagang ideya si Ayori kung ano ang hinahabol niya. Nang tawagin ng estranghero ang kanyang buong pangalan, na inaangkin na isa siyang YouTuber na ang trabaho ay mag-post ng nilalaman na nagpapasiklab ng galit at manggulo sa mga batang babae at mga liberal na makakaliwa araw-araw ng walang anumang dahilan, iginiit niya na napanood niya ang mga video nito ngunit hindi kusang loob at hayagang idineklara na ang mga video nito ay kasuklam-suklam at nakakasuka. Nang marinig ito, inisip ni Ayori na ang lalaking ito ay isa sa mga naiinis na manunood na nagpasya na siya na mismo ang haharap sa kanya. Kaya lumuhad si Ayori at humingi ng tawad mula sa kaibuturan ng kanyang puso, sinasabing ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa pera at walang personal na layunin dahil talagang may sakit ang kanyang kapatid. Sinasabi niya na tinihil na niya ang lahat ng iyon mula nang gumaling ang kanyang kapatid at sinasabi niya na maaari siyang saktan sa kahit anong gusto niya. Ngunit pinakiusapan niya na huwag siyang kitilin ng buhay dahil gusto pa niyang tulungan ang kanyang kapatid. Sinabi niya na huwag galawin ang kanyang telepono dahil kasalukuyan siyang nagte-text sa kanyang kapatid na medyo malayo at ayaw niyang mawala ng komunikasyon dito. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, sinugod muli ng lalaki ang kanyang telepono gamit ang martilyo. Sinabihan siya ni Ayori na lumayo dahil pwede niya siyang saktan hanggat gusto niya, ngunit sumagot ang lalaki na wala siyang pakialam dito at gusto lamang sirain ang telepono sa lalong madaling panahon. Bahagyang kumalma ang nanghimasok na nagsasabing parang baliw si Ayori ngayon dahil mahigit 1 buwan nang patay ang kanyang kapatid. Hindi matanggap ni Ayori ang katotohanan iyon at tinanong kung patay na pala ang kapatid niya, sino ba naman ang ka-text niya sa telepono. Lumabas na dahil nagpasya ang Amerika na salakayin ng Venezuela nang walang anumang dahilan. Kinansela ang kanyang flight papuntang Amerika at lumala ang kanyang kalusugan sa sumunod na 2 araw na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi matanggap ni Ayori ang katotohanan ito at maging ang libing ng kanyang sariling kapatid ay hindi niya nadaluhan bago ikinulong ang sarili sa kanyang sariling bahay. Patuloy siyang nagte-text kay Akari sa kanyang telepono na nagmamakaawa na sumagot ito ng isang araw habang nagpapakabusog siya sa junk food. Nakita niya ang raid sign na lumabas sa itaas ng kanyang mensahe at nakatanggap ng reply mula kay Akari. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ngunit si Akari ay parang siya pa rin dahil alam niya ang lahat ng bagay na siya lamang ang nakakaalam. Dahil dito, naniwala siyang ang kausap niya ay ang tunay na Akari at tumanggi siyang na maniwala o makarinig ng sinumang nagsasabi ng kabaligtaran. Bigla,
nagloloko ang kanyang telepono at lumitaw ang video feed ni Akari sa kanyang screen, nagsimula itong kausapin siya habang may luha sa mga mata, nagtatanong kung maayos ba siya. Bago pa siya makasagot, nagawa ng manlulusob na mapalo ang telepono palayo sa kanya at hinampas ito gamit ang martilyo, habang huli na si Ayori para mahawakan ito ng ligtas. Gayunpaman, ikinagulat niya na hindi nabasag ang telepono at biglang may kakaibang enerhiya na naghahatid ng pangamba ang lumabas mula sa aparato habang si Akari ay nagkatawang tao mismo sa harapan niya sa pamamagitan ng telepono. Hindi makapaniwala si Ayori sa kanyang sariling mga mata at napaluhod siya habang umaagos ang luha. Kanyang mga pisngi ngunit di nagtagal ay nabaluktot at naging nakakatakot ang mukha ni Akari, na tila may dumadaloy na likido na parang dugo sa kanyang mga mata habang siya'y nagiging isang nakakapangilabot na nilalang. Agad na sinabi ng intruso kay Ayori na lumayo, na sinasabing hindi na niya ito kapatid. Sinabi niya na ang kausap niya ay isang multo. Dati, ang mga multo ay naiiwan sa mga lugar kung saan matagal na nananatili ang mga tao o may malalim na koneksyon sa damdamin, tulad ng mga dalampasigan, ospital, palikuran, mga silid ng musika. Ngunit ngayon, karamihan ng mga tao ay gumugugol ng malaking bahagi ng kanilang oras sa kanilang mga telepono, at kapag sila ay namatay, isang madilim na bahagi ng kanilang mga espiritu. Maipit magpakailanman sa kanilang mga device. Kapag ang social media account ng isang patay na tao, na kilala rin bilang dead account, ay nagkaroon ng sariling isip, nagsisimula itong tawaging ghost account at iyon ang kanilang kinakaharap ngayon. Sinasabi niya na ngayong naipatawag na ang multo nito, hindi niya na talaga masisira ang telepono at matatapos ang lahat, na nangangahulugang kailangan niyang sirain ang multo nito. Ngunit dahil ito ay isang digital na multo, ang mga normal na armas ay hindi talaga gagana dito kaya kailangan nilang umasa sa espesyal na sandatang espiritual. Sa sandaling yun, inilabas niya ang kanyang telepono at naglabas ng isang itim na martilyo mula rito at sinimulan niyang pukpukin ang multo ni Akari. Nahihirapan si Ayori na panuorin ang lahat ng ito ngunit di kalaunan ay nagtagumpay ang lalaking may martilyo na madaig ang multo at naghanda na upang tapusin ito. Inihagis niya ang kanyang martilyo sa langit at nagpaulan ng sunod-sunod na martilyo sa multo, na tuluyang nagpawala dito. Pagkatapos nito, sa wakas ay naghanda siya upang paalisan ang multo at kumuha ng bagong martilyo upang tapusin ang lahat. Ngunit hindi ito nakita ni Ayori at hinawakan ng lalaki mula sa likod, nagmamakaawa na hayaan siyang mabuhay dahil wala siyang pakialam kahit pamulto siya. Sinabihan ng lalaking may martilyo na bitawan siya at sinigawan siya na lahat sa mundong ito ay may mga taong namamatay ngunit trabaho niyang magpatuloy at ituloy ang kanilang pamana. Nagbigay ito ng sapat na oras sa multo para muling kumalma at malakas nitong itinulak ang lalaking may martilyo patungo sa dingding, iniwan siyang hindi na makakilos at hindi na rin makagalaw. Sinabihan ng lalaking may martilyo si Ayori na tumakas, ngunit sa halip ay lumapit si Ayori sa kanyang kapatid at sinubukang makipag-usap sa kanya, sa labis niyang pagkabigla. Ang multo ay kapatid niya lamang sa pinakabaluktot na kahulugan, dahil sinunggaban nito si Ayori gamit ang bibig at sinimulang igalaw-galaw sa paraang parang ninunguya. Iniisip ni Ayori ang buhay na kanyang pinamuhayan hanggang sa kasalukuyan at natanto niya na siya ang dahilan kung bakit nakakulong ang kaluluwa ni Akari sa mundong ito at kung mamamatay siya ay automatikong magiging mapalaya. Ngunit sa sandaling yun, naalala niya ang mga salita ng lalaking may martilyo tungkol sa pagpapatuloy ng pamana at lumundag siya mula sa pagkakahawak ng multo at nagawa niyang gawing sandata ang kanyang telepono, na ikinagulat ng lalaking may martilyo. Naghanda si Ayori para sa huling laban at sinaksak niya ang sarili niyang kapatid gamit ang asul na espada ng apoy na hawak niya, na nagpaalis sa multo, na iwan si Ayori na walang malay sa lupa. Maya-maya, dumating ang ilang tao mula sa akademya, kung saan galing ang lalaking may martilyo, upang suriin ang lahat at tinanong kung paanong nangyari na tinalo ni Ayori ang multo ng sarili niyang kapatid. Iniulat ng batang may martilyo na may espada ng apoy si Ayori. Sinasabi ng kanilang pinuno na hindi gaanong mahalaga ang pagkakaroon niyan, ngunit ibinunyag naman ng lalaking may martilyo na asul pala ang kanyang espada. Ikinagulat ito ng lahat at agad sinabi ng pinuno sa kanila na isasama nila si Ayori pabalik sa Meden Academy at kung siya ay mabubuhay doon at matututo o mamamatay ay nakasalalay sa kanya. Nang sa wakas ay magising si Ayori kinabukasan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang silid na sa tingin niya ay isang hotel.
Hindi niya malinaw na matandaan ang anumang nangyari kagabi at iniisip niya na nagkaroon siya ng masamang panaginip kung saan namatay ang kanyang kapatid at naging multo at pagkatapos ay sumulpot ang isang lalaking may martilyo. Nang walang ano-ano at sa wakas ay kinailangan niyang wakasan ang multo ng kanyang kapatid gamit ang kanyang mga espesyal na kapangyarihan. Bamantong hininga siya ng malalim na tapos na ang bangungot, ngunit sa sandaling lumingon siya, nakita niya ang lalaking may martilyo na kalmadong umiinom ng tsaa sa likod niya. Agad na nagtanong si Ayori kung nasaan ba siya at kung magkasama silang natulog sa iisang kama. Sumagot ang lalaking may martilyo na hindi siya ganoon, kaya tinanong siya ni Ayori tungkol kay Akari at kung totoo ba ang lahat ng naaalala niya na nangyari kahapon at kung ano ang nangyari sa kanyang mahal na kapatid. Hindi sumagot ang lalaking may martilyo na malaki ang ipinahihiwatig at ibinigay lang ang telepono ni Ayori. Pabalik sa kanya at agad niyang hinanap ang kanyang kapatid. Ngunit nalaman niyang wala ng account na may ganoong pangalan. Sinabi sa kanya ng lalaking may martilyo na ang mga dead account ay resulta kapag ang social media account ng isang yumaong tao ay sinasapian ng multo. Kaya kapag pinalayas ang multo, automatikong nawawala ang mga dead account. Labis na nalungkot si Ayori at nagtanong kung hindi na ba niya muling makakausap ang kanyang kapatid, at sumagot ang lalaking may martilyo na parang alam na ng lahat na ang mga patay ay hindi na nakakapagsalita. Sa kanyang pagtataka, kakaibang tinanggap ni Ayori ang balita, habang nakangiti at nagsasabing ayos lang. Kung namatay ang kanyang kapatid dahil hindi na rin naman siya iniiwan ng sakit. Sinasabi niya na nangako siya sa kanyang kapatid na aalagaan niya ang kanyang sarili kaya mas mabuti kung sisimulan na niya yon dahil wala namang saysay ang labis na pagluha at pagkalungkot sa isang bagay na hindi na mababago. Sumagot ang lalaking may martilyo na halata namang nagpapanggap lang si Ayori at sa wakas ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kuko. Nagsimula siyang lumabas ng silid at sinabi kay Ayori na sumunod sa kanya. Hindi nagtagal ay lumabas sila at inakala ni Ayori na nasa isang napakamahal na hot sila. Ngunit sumagot si Kuko na nasa Maiden Academy sila, isang paaralan para sa mga exorcist. Hindi makapaniwala si Ayori na ang napakagarang lugar na ito ay isang paaralan pala at sinabi niyang ang kwarto nila ay parang honeymoon suite ng isang hotel. Ngunit sumagot si Kuko na yon ang sarili niyang kwarto dahil bawat estudyante sa paaralan ay nakatira sa mismong campus. Sinasabi niya na ang paaralan ay sadyang itinayo para magmukhang isang hot springs hotel, upang bigyang diin ang katotohanan na ang mga estudyante ng paaralang ito ay nagdadalisay sa mundo mula sa kasamaan. Habang naglalakad siya sa campus, isang taong may buhok na kulay ginto ang dumaan kay Kuko at kinutya siya dahil sa pagkahulog ng bola kagabi at muntik nang mapahamak. Ngunit hindi siya pinansin ni Kuko at nagpatuloy sa paglakad. Ang lalaking may gintong buhok ay lumapit sa grupo ng kanyang mga kaibigan kung saan nagsimula silang mag-usap tungkol sa pinakabagong recruit at kung paano ito isang rage-bait YouTuber. Isa sa mga tao sa grupo ang nagsabi na kinaiinisan nila ang mga rage-bait YouTuber higit sa lahat dahil kasing inis sila ni Jake Paul mismo. Ngunit ang babaeng may asul na buhok sa grupo ay nagkagusto kay Ayori, iniisip na napakagwapo nito. Binigyan ni Kuko si Ayori ng kumpletong paglilibot sa paaralan mula sa cafeteria hanggang sa mga tindahan, sa reception at maging sa hot springs. Ngunit hindi makapaniwala si Ayori na ito ay isang paaralan at patuloy na iniisip na ito ay isang biro lamang at isa lamang itong hotel. Nang makapasok sa hot spring, napansin ni Ayori na tila mabilis na gumagaling ang kanyang mga sugat at ang nakakapagpakalmang katangian ng bukal ay nagsisimulang magparelax sa kanyang katawan, na nakakatakot sa kanya dahil baka maiyak siya para sa kanyang kapatid kung hindi siya mag-iingat. Agad siyang nagsimulang magbuhos ng tubig sa kanyang mukha upang mawala ang pakiramdam ng pagpapahinga. Habang nagtataka si Kuko kung nasaan ang pinuno, sa kanilang pagtataka, biglang sumulpot mula sa tubig ang pinunong nagngangalang Zaki na may bahagi ng kanyang katawan na nakalitaw at gumagalaw-galaw. Sinasabi niya na siya ay isang monghe na guru din dito at nakikipagkamay kay Ayori. Pagkapasok sa silid, silang lahat ay nagbihis maliban kay Zaki na nag-uunat ng katawan na nakabalot sa tuwalya, habang sinasabi ni Kuko sa kanya na naipakita na niya kay Ayori ang campus tulad ng iniutos sa kanya at kung maaari na ba siyang umalis ngayon. Sinabi ni Zaki kay Kuko na huwag itong ituring na gawain at sa halip ay mag-enjoy, ngunit sinabi ni Kuko na pakiramdam niya ito ang parusa sa pagkakamali niya kagabi dahil kinasusuklaman niya ang lahat ng rage-bait YouTuber tulad ng kahit sino. Tuluyang hindi pinansin ni Zaki si Kuko at bumaling kay Ayori. Tinanong kung handa na ba itong mag-enroll sa eskwelahan ngayon at maging isang exorcist.
Noong una, medyo natigilan si Ayori, ngunit pagkatapos ay nagsimulang tumawa kasama si Zaki, iniisip na ito ay isang uri ng biro, habang tinatanong naman ni Kuko kung sinusubukan ni Zaki na dagdagan pa ang kanyang paakit. Sinabi ni Zaki kay Kuko na inaanyayahan niya si Ayori nang may mabuting hangarin dahil nagising ang kanyang kapangyarihan kagabi at maaaring maging mahalagang bahagi ng paaralan. Medyo nalito si Ayori tungkol sa mga kapangyarihan, kaya ipinaliwanag ni Zaki na ang propesyon ng exorcist ay nag-ugat pa sa milenya kung saan ang mga exorcist ay patuloy na nakikipaglaban sa masasamang espiritu. Sinabi niya na gumagamit ang mga exorcist ng mga espesyal na pamamaraan para pakawalan ang espiritual na enerhiya. Kilala bilang psychokinesis, ngunit sumailalim sa malaking ebolusyon ang lahat matapos ang pagpapakilala ng internet ilang dekada na ang nakalipas, na naging pugad ng mga espiritu at multong ito habang nagsimula silang magpakita sa pamamagitan ng social media na nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga exorcist dahil ang mga teknik na binuo nila sa loob ng daan-daang taon ay walang silbi laban sa mga tinatawag na ghost account. Habang ipinapaliwanag ni Zaki ang lahat, gayunman, nagpasya si Ayori na wala siyang pakialam at nagunat bago umalis ng silid at tiningnan sa Google Maps kung nasaan siya at kung mayroon bang mga lugar na mapupuntahan para makapasyal bago bumalik sa kanyang bahay. Agad siyang pinigilan ni Ayori, tinatanong kung bakit ba siya tumatakas at kung hindi ba siya interesado sa sarili niyang kakayahan at kung ano talaga ang nangyari kahapon. Sumagot siya na ayaw niya talagang malaman ang anuman, at hindi rin siya interesado na masangkot sa mga multo at sa negosyo ng mga exorcist. Sabi niya ay gusto lang niyang bumalik sa dati niyang buhay, magkaroon ng normal na trabaho, kumain ng masustansya araw-araw at matulog ng maaga kung maaari. Hinding-hindi na rin daw niya sisimulan muli ang kanyang YouTube channel dahil ang tanging dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng pang-uudyok ng galit na yun ay para lang makakuha ng sapat na pera para matulungan ang kanyang kapatid sa pagpapagamot nito. Ngunit wala na siya sa buhay niya. Wala na siyang dahilan upang buhayin pa ang kanyang channel o ipakita ang kanyang mukha sa anumang social media account, kailanman. Sinasabi niya na siya ay lubusang walang laman sa loob at nais na magpalipas ng ilang oras mag-isa habang umiinom ng masarap na boba tea. Sa gayon nagsimula siyang umalis, ngunit inabutan siya ni Zaki at tinanong kung hindi ba siya interesado sa kung ano talaga ang nangyari sa kanyang kapatid at kung sino ang may pananagutan sa kanyang kamatayan. Agad itong umagaw sa kanyang atensyon at humarap siya kay Zaki, na ngumiti. Inaangkin na hindi namatay ang kanyang kapatid dahil lamang sa kondisyon nitong medikal na naging stable sa loob ng maraming buwan noon. Sinasabi niya na kinuha ang buhay ng kanyang kapatid ng isang napakalakas na ghost account. Madilim ang mukha ni Ayori habang naaalala niya ang pakiusap ng kanyang kapatid, habang nagmamakaawa ito sa kanya na tulungan siya sa kanyang higang kamatayan nang hindi na siya makahinga ng maayos. Sinasabi ni Zaki na ang ghost account na responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay laging tina-target ang mga taong may napakalakas na ugnayan sa mundong ito. At tuwing namamatay ang mga biktima na ito, palagi silang lumuluhan ng dugo, tulad ng ginawa ng kanyang kapatid nang siya ay pumanaw. Galit na tanong ni Ayori kung nasaan na ba ang bagay na yun ngayon, at tanong naman ni Zaki kung ano ba ang gagawin niya kahit na malaman pa niya. Sagot ni Ayori na papatahimikin na niya nang walang awa ang ghost account na yon, pero ngumiti lang si Zaki, kinukutya siya habang sinasabing wala siyang magagawa dahil masyado siyang mahina. Labis itong ikinagalit ni Ayori at naghagis siya ng malakas na suntok sa kanan kay Zaki, na nasalo naman ni Kuko sa huling sandali. Sinabihan ni Ayori si Kuko na umalis sa dinaraanan niya ngayon din dahil babugbugin niya ang hanggal na gurong monghe na akala ay alam na ang lahat tungkol sa kanya. Sumagot si Kuko na isa siyang guro man na hanggal, pero guro pa rin niya ito. Pinakalma ni Zaki ang lahat at nagmungkahi na kung magagawa ni Ayori na talunin si Kuko gamit ang kasalukuyan nitong antas ng kapangyarihan, kikilalanin niya ang lakas ni Ayori at sasabihin dito ang lahat ng alam niya tungkol sa ghost account na may pananagutan sa pagkamatay ng kapatid nito. Mukhang natuwa si Kuko sa panukalang ito dahil matagal na niyang gustong turuan ng leksyon ang isang rage-bait YouTuber at agad niyang kinuha ang kanyang martilyo mula sa kanyang telepono na nakangiti. Ngunit tila hindi naman pinansin ni Ayori at agad na nilapitan muli si Zaki, ngunit nagawa niya. Upang umilag at nagsimulang tumakbo, sumisigaw kay Ayori na si Kuko ang labanan, hindi siya habang hinahabol siya ni Ayori. Sinasabing hindi siya narito para sa kanyang walang kwentang laro dahil ang taong pinakamamahal niya sa buong mundong ito ay pinatay. Gayunpaman, bago pa niya mahabol si Zaki,
tinamaan siya sa likod ni Kuko na nagpatamba sa kanya sa sahig at sinabi sa kanya na manahimik dahil ang kanyang maliit na kamalasan ay hindi siya ginagawang espesyal dahil ito ay isang napakakaraniwang kwento sa akademiyang ito. Napagtanto ni Kuko na hindi madaling lalaban sa kanya si Ayori kaya nagpasya siyang galitin ng aasar sa pamamagitan ng pag-angkin na ang pagtama sa kanya ng martilyo ay mas maganda pa sa pagtama. Ang kanyang kapatid na babae kagabi. Sapat na yun para mapuno ng galit si Ayori, na tumayo at sinabi kay Zaki na makukuha niya ang lahat ng detalye mula dito kapag natalo na niya itong hanggal na martilyo. Dahil doon, agad na sumugod si Ayori kay Kuko at sinubukan siyang sikutin, ngunit nagawa ni Kuko na harangin yun gamit ang kanyang martilyo at itinulak siya pabalik. Ang kaguluhang ito ay nakaakit sa lahat ng estudyanteng dumadaan sa lugar at huminto sila upang panoorin ang resulta ng labanang ito. Muling sumugod si Ayori para sa isa pang suntok, ngunit naiwasan yun ni Kuko at ang sumunod na direktang suntok na pinakawalan ni Ayori sa kanya. Si Kiyo, ang goth girl, ay nagsasabing parang isang K-drama ito kung saan napipilitan siyang manood ng isang nagpapagalit at isang may martilyo na tanga na sa tingin niya ay napaka-cool. Sinasabi ni Kiyo, ang estudyanteng Papay, na hindi araw-araw makikita nila ang YouTuber na nagpapagalit na nakikipaglaban sa totoong buhay. Si Ren ay humahanga rin sa kakayahan ni Ayori dahil hindi lahat ay kayang makipagsagupaan kay Kuko. Si Imo lang ang gustong huminto sa laban dahil hindi ito magtatapos ng maayos. Sa laban, tinamaan ulit ni Kuko si Ayori ng isa pang hampas ng martilyo, ngunit hindi basta bibigay si Ayori at nagawa niyang harangan ng pinsala, ngunit napagtanto niya na ang mga suntok ay napakalakas at isang maling galaw. Maaaring ikapatalo niya sa laban. Nagpasya si Ayori na umatras at umiwas upang lumayo ng kaunti, ngunit inihagis ni Kuko ang kanyang martilyo at tinamaan si Ayori ng direkta sa mukha. Ang kaguluhan ay umakit din sa atensyon ng ibang mga guro na nagsimulang magtipon-tipon at maging ang mismong prinsipal ay dumating upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sinabi ng isa sa mga guro sa prinsipal na kailangan nilang ihinto agad ang laban at paalisin si Ayori sa akademyang ito dahil hindi maganda ang kanyang mga ulat batay sa nabasa niya. Pinagsabihan siya ng prinsipal na tumahimik at manood na lang. Sinabi ni Kuko kay Ayori na nasisiyahan siya sa bawat sandali ng pananakit sa isang nagpapagalit, at si Ayori. Sumigaw muli na ginawa lang niya yun upang iligtas ang kanyang kapatid. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Kuko at pinalo siya sa mukha, na nagsasabing may iba pang paraan ng pagkakakitaan at ginawa lang niya yun dahil madali at nasiyahan siyang gawin yun. Tumigil si Ayori sa pagtatanggol sa sarili at nagawa ni Kuko na paulit-ulit siyang paluin ng kanyang martilyo bago gamitin ang isa sa kanyang mga espesyal na galaw, na nagko-convert ng kanyang martilyo sa maraming kopya at inihagis ang lahat ng ito kay Ayori, dahilan upang matamba siya sa lupa, walang magawa at talunan. Lumitaw si Zaki sa ibabaw niya at ngumiti, na nagsasabing siya ay isang matigas na manlalaban, ngunit laban sa si Kuko, sa taglay niyang kapangyarihan, ay tila nakikipaglaban ng kamao sa isang barilan. Dahil dito, ginabayan niya si Ayori na ilabas ang telepono nito at iPad ang kanyang mahiwagang enerhiya upang mapante ang laban. Sinunod ni Ayori ang kanyang mga tagubilin at inilabas ang kanyang telepono at kaagad na sumiklab ang isang asul na apoy na ikinabigla ng matindi ng bawat manunood, kasama na ang mga guro. Habang sinabi ni Zaki na halos hindi siya naniwala kay Kuko kahapon nang sabihin nitong asul na apoy ng demonyo, pinaalalahanan ni Zaki si Kuko na huwag hawakan ang apoy at medyo naguluhan si Ayori at nagtataka kung bakit natatakot ang lahat. Sinabi ni Zaki kay Ayori na huwag mag-alala at subukan lang itong gamitin. Sa gulat ng lahat, sinubukan ni Ayori gamitin ang apoy sa kanyang mga paa na nagbigay sa kanya ng matinding bilis. Ngunit habang tumatakbo patungo kay Kuko ay nadapa siya at bumagsak ng padapa. Maging si Zaki ay nagulat dahil masyadong mabilis si Ayori para makita nila ng maayos at natapos na sana ang laban kung nakontrol niya ang kanyang sarili. Hindi pa tapos si Ayori at muling sumugod kay Kuko, ginulo siya sa bilis at halos tinamaan ng suntok na nagdulot ng maliit na gasgas sa pisngi ni Kuko. Naiinis dito si Kuko na nagsimulang iindayog ang kanyang martilyo kay Ayori na iniiwasan ng lahat, ngunit sa pag-aakala niyang kaya niyang talunin si Kuko. Lubos siyang nalalamangan habang dinagdagan ng galit na si Kuko ang laki ng kanyang martilyo dahil ang kapangyarihan niya ay lumalaki at hindi lang basta pinapakita, at halos durugin si Ayori. Halos hindi makaiwas si Ayori ngunit nagpakawala pa si Kuko ng isa pang atake na sana'y katapusan na ni Ayori,
Ngunit lumundag si Zaki sa pagitan at sa isang ihip ng kanyang pamaypay, ay iniliko niya ang atake, sinasabihan si Kuko na sumobra na siya roon. Matapos nito, humarap siya kay Ayori at humingi ng paumanhin sa pagkapuot nito, ngunit humingi ng paumanhin si Ayori. Kaagad at nagmakaawa kay Zaki na tanggapin siya sa akademya upang mahanap niya ang pumatay sa kanyang kapatid. Ngumiti si Zaki matapos makita ang tunay na luha ni Ayori na lumalabas sa wakas at formal siyang tinanggap sa Meden Academy. Di nagtagal pagkatapos noon, ibinigay ni Zaki kay Ayori ang gusto niya. Ipinakita niya rito ang isang lumang video ng isang pangkat ng mga exorcist na nasa isang misyon upang alisin ang isang multo sa pag-iral, at nagulantang sila nang makita nila ang isang patay na katawan na nakahiga sa sulok. Nakita nila ang isang smartphone sa harap niya at isang multo ang lumabas mula rito. Ginamit ng pinuno ng mga exorcist ang kanyang telepono upang i-scan ang multo at makahanap ng higit pang detalye tungkol sa ito, at nalaman niya na may impormasyon sila tungkol sa kanya sa database. Gayunpaman, sa sandaling maging available ang impormasyon, sinabi ng kalbong exorcist sa kanyang koponan na tumakas kaagad. Sa kasamaang palad, hindi sila binigyan ng pagkakataon ng multo at agad silang nawalan ng buhay dahil sa matinding asul na apoy. Sinabi ni Zaki kay Ayori na ang ghost account na ito ay tinatawag na Sad Boy K, at hindi nila alam kung sino siya noong siya ay isang totoong tao. Gayunpaman, ang tanging sigurado sila ay na siya ay napakalakas at ang pangunahing kaaway ng mga exorcist, ngunit higit sa lahat, siya ang ghost account na bumawi ng buhay ng kay Ayori. Kapatid, nagulat si Ayori nang marinig yon, at mas lalo pa nang mapagtanto niyang ang multo ay gumagamit ng parehong asul na apoy na tulad niya. Sinabi ni Zaki sa kanya na ang kakayahan ni Sad Boy ay tinatawag na apoy ng demonyo, at ito ay isang sumpa na kakayahang kumukuha ng puwersa ng buhay ng sinumang mahawakan nito. Nakita ni Ayori ang mga mukha ng mga biktima at ang dugo sa kanilang mga mata, na siya ring eksaktong nangyari kay Akari. Tinanong niya si Zaki kung paano niya nagkaroon ng parehong kakayahan tulad ng lalaking pumatay sa kanyang kapatid. Sabi ni Zaki na wala rin siyang ideya tungkol doon, at ito ay nagdulot lamang ng mas maraming tanong sa isip ni Ayori. Nagsimula siyang mangamba na ginagamit niya ang gayong nakamamatay na kakayahan laban kay Kuko, at tumawa si Zaki, na sinabing mabuti na walang namatay. Pagkatapos ay tinanong ni Ayori kung paano siya nananatiling ligtas kapag napapalibutan siya ng nakamamatay na apoy at nagtanong si Zaki kung may ahas bang namatay sa sarili nitong lason. Masyadong marami ito para i-proseso ni Ayori, at sinabi niya kay Zaki na kailangan niyang umuwi at magpahinga ng ilang araw para magpalamig at intindihin ang bago niyang buhay. Gayunpaman, dumating sina Kuko at ang iba pa mula sa Class 1B doon mismo at sinabi sa kanya na hinding-hindi siya aalis ngayon. Ipinakilala ni Zaki sila kay Ayori bilang kanyang mga estudyante at hiniling sa lahat na makisama ng maayos sa kanilang bagong kaklase, ngunit agad siyang sinundot ni Kuko, na sinasabing walang gustong maging kaklase ng isang lalaking ang apoy ay madaling makapatay sa kanila. Ngunit kailangan nilang bantayan siya para hindi siya maging kontrabida. Tinawag ni Kuko ang buong sitwasyon na isang nagliliyab na kaguluhan, ngunit pagkatapos ay tinulak siya sa gilid ng isang lalaking may blonde na buhok na nagngangalang Ren at ipinakilala ang sarili kay Ayori. Sinabi niya kay Ayori na huwag masyadong pansinin si Kuko, dahil sa totoo lang ay mabait naman ito kapag nakilala mo na. Pagkatapos niyan, isang nagsasalitang manika na nagngangalang Hajime ang lumapit at sinabi kay Ayori na galit lang si Kuko dahil tinamaan niya ito. Natakot si Ayori nang makita ang pinsan ni Annabelle, ngunit sinabi nito sa kanya na nagla-livestream siya ng mga laro at dapat silang magkalab balang araw. Agad sinabi ni Ren kay Ayori na maghanda para sa isang selfie, habang ang iba pa niyang kaklase ay pinapanood ang magulong mga taong namumuhay. Pagkatapos nito, sinabi ni Zaki kay Ayori na kailangan niyang pumasa sa isa pang pagsubok bago siya maging isang ganap na exorcist. Dinala niya siya sa silid ng pagsasanay kung saan nakahanda ang isang ginintoang aparato upang sukatin ang kanyang kakayahan sa laban. Kakayahan. Sinabi ni Zaki kay Ayori na kung makapasa siya sa pagsusulit na ito, ipapadala siya sa larangan bilang isang exorcist, at makakatagpo niya si malungkot na Kay sa madaling panahon. Naudyok si Ayori sa ideya ng pagharap sa pumatay sa kanyang kapatid, at sinabi niya kay Zaki na simulan na ang pagsusulit. Pinindot ni Zaki ang isang button, at dalawang pink na Jenny ang lumabas mula sa gintong lampara. Sinabi ni Zaki kay Ayori na sila ay mga artipisyal na espiritu na ginagamit sa pagsasanay ng mga exorcist,
at kailangan niyang talunin ang 100 sa mga ito kung gusto niyang makapasa sa pagsusulit. Binalaan niya ito na huwag maliitin ang mga artipisyal na espiritu, ngunit kumpiyansa si Ayori na kaya niya talunin ang sinumang kalaban. Binunot niya ang kanyang espada ng asul na apoy mula sa kanyang smartphone at mabilis na nag-api ang unang espiritong sumalakay sa kanya. Ngunit tinapos ni Zaki ang pagsubok doon. Tinanong siya ni Ayori kung bakit siya tumigil, at naintindihan niya ang sagot sa sumunod na sandali. Nagsimula siyang mahilo at nawala ng balanse, at sinabihan siya ni Zaki na tingnan ang baterya ng kanyang telepono dahil ito ay nakaugnay sa kanyang lakas espiritual. Naubos na ang baterya, na nangangahulugang naubos na ni Ayori ang lahat ng kanyang lakas espiritual, at ngayon ay walang silbi na siya ng patay na telepono. Bumagsak si Ayori kasabay niyon, at nang magising siya, nakita niya ang lahat na may marangyang hapunan. Sa tradisyonal na paraang Hapon, sinabi ni Zaki sa kanya na pagod na siya pagkatapos ng laban niya kay Kuko, at ang pagsubok ay isa lamang setup para ay paraanas sa kanya kung paano maubusan ng baterya. Naiintindihan na ito ni Ayori, ngunit ang ikinalilito niya ay kung paano oras na ng hapunan gayong hindi naman siya nagtagal sa pagkawala ng malay. Sinabi ni Zaki sa kanya na kapag naubusan na siya ng baterya, mananatili siyang walang malay ng halos 5 oras at sa panahong yun, hindi siya gising kahit anong mangyari. Sa labanan, ikakamatay niya yun at kahit pa mabuhay siya, pabigat pa rin siya sa kanyang koponan kung maging isang gulay siya. Nararamdaman ni Ayori na marami pa siyang kailangang matutunan, ngunit sinabihan siya ni Zaki na huwag malungkot dahil mabilis siyang natapos, dahil pinapakita lang nito kung gaano kalakas ang kanyang kakayahan. Malungkot pa rin si Ayori tungkol dito, at sinabihan siya ni Zaki na kumain para bumalik ang kanyang lakas. Sinabi niya na ang malaking pagsusulit ay sa 1 linggo at isa lang ang kanyang pagkakataon, kaya hindi siya dapat mabaigo kung hindi ay mahuhuli siya at pahihirapan. Natakot si Ayori sa sinabing ito at sinabi ni Zaki na maraming tao dito ang nag-iisip na siya ay kamag-anak ni Sad Boy, na pumatay ng di mabilang na exorcist, at desperado silang maghayganti sa kanya. Kung hindi maging tagapagpalayas ng demonyo si Ayori, ituturing siyang panganib at kailangan siyang pangasiwaan ng nararapat, kaya dapat siyang magsikap at pumasa sa pagsusulit. Kasabay niyon, pumunta ang lahat sa kani-kanilang silid at tinanong ni Ayori si Kuko kung nasaan ang kanyang silid. Sinabi ni Kuko sa kanya na huwag maging hanggal, dahil hindi nila hahayaan ang isang tulad niyang may potensyal na magdulot ng hindi inaasahang problema na manatiling walang paggabay. Makikasama si Ayori sa silid ni Kuko, na hindi man lang nasisiyahan na gawin yon, ngunit may isang taong kailangang managot. Bigla, nagsimulang titigan ni Ayori si Kuko na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha at naisip ni Kuko na hindi lang ito masaya na makisama sa silid sa kanya. Gayunpaman, yumukod si Ayori sa kanya at humiling na sanayin siya upang makapasa siya sa pagsubok sa loob ng 1 linggo. Naibuga ni Kuko ang kanyang tiyan nang marinig ito at nagtanong anong uri ng rage baiter ang yumuyukod ng ganito sa isang taong tinalo siya. Sinabi ni Ayori sa kanya na wala siyang pagmamataas at tinatanggap niya na mas malakas si Kuko kaysa sa kanya, kaya kailangan niya ang tulong nito. Nagulat si Kuko sa kanyang kapakumbabaan at sinabi sa kanya na sanayin naman niya talaga ito dahil inutusan siya ni Zaki na gawin ito. Mas maaga, nang mawala ng malay si Ayori sa bulwagan ng pagsasanay, sinabi ni Zaki kay Kuko na sanayin niya ito at tutol talaga siya sa ideya dahil kinamumuhian niya ang mga rage baiter mula sa kaibuturan ng kanyang puso habang si Loki naman ang isa. Sinabi lang ni Zaki sa kanya na ito ang magiging pinakamainam hindi lang para kay Ayori kundi para rin kay Kuko at sa huli, tinanggap niya ang utos. Ngayon, habang naglalapitan sila tulad ng isang mag-asawa na nagsisimula palang mamuhay ng magkasama, umaasa si Kuko Loki na si Ayori ay isang duwag na matatakot sa pagsubok at tatakas. Kinabukasan, hinamon ulit ni Ayori ang mga pink jennies at mabilis na naubos ang kanyang baterya. Sinabi ni Kuko sa kanya na sumusugod siya ng buong lakas mula pa sa simula at sinabihan siyang mas pigilan ang kanyang kapangyarihan. Walang ideya si Ayori kung paano gawin yon, at sinabi ni Kuko sa kanya na isipin ang isang bagay tulad ng pagpapahina ng apoy ng lighter o pagpatay ng apoy sa kampo. Ngunit kung may isip niya ang isang bagay na mas kakaiba at personal, mas magiging epektibo ito. Hindi magawa yun ni Ayori, at sa huli, bumagsak siya matapos talunin ang 35 training spirits.
Kinabukasan, nagpa siya sina Ren, Hajime at ang isa pang blondie na tingnan ang pag-unlad ni Ayori at humanga sila na madali niyang narating ang 30 sa kabila ng kakagising pa lamang niya 2 araw ang nakalipas. Gayunpaman, bumagsak siya sa 31 kaya naisip niya ang isang kakaibang ideya kinabukasan. Umiinom siya ng maraming caffeine para hindi makatulog. Ngunit kahit ganoon, 41 lang na mga dummy sa pagsasanay ang kaya niyang talunin. Kinabukasan, mas nagiging epektibo siya at nakatalo ng 49 na dummy, at maging ang kontrabidang goth ay nagpa siya na tingnan kung ano ang kanyang ginagawa. Ano man ang gawin ni Ayori, hindi niya malampasan ang kalahati at patuloy siyang sinasabihan ni Kuko na mag-isip ng isang bagay na makakatulong sa kanya upang makontrol ang kanyang kapangyarihan. Kahit sa pagtatapos ng ika-6 na araw, wala pa ring pag-unlad si Ayori at nagpa siya siyang ilibang ang sarili sa pamamagitan ng pagkain ng mga pinalamang tinapay. Tinanong ni Kuko kung paano siya magiging ganoon kasaya samantalang bukas na ang malaking pagsusulit. Dahil hindi nagsinungaling si Zaki nang sabihin niyang pahihirapan at tatapusin ang kanyang buhay ng mga tao rito kung siya'y mabibigo. Nagsimulang mag-ayos ng tindig si Kuko habang sinasabi kay Ayori na magiging butot balat na lang siya kapag tapos na ang mga tao sa kanya. At may ipinaalala yun kay Ayori. Sinabi niyang kailangan niyang umuwi kagad at inakala ni Kuko na aayaw na rin siya bago pa man ang pangunahing kaganapan. Gayunpaman, ang tanging ikinababahala ni Ayori ay naiwan niyang bukas ang pinto ng kanyang silid nang sugurin siya ni Kuko, at nakakalat ang mga larawan at labi ni Akari sa labas. Pakiramdam niya ay may many akis na maaaring magtangkang nakawin ang mga ito, ngunit iniisip ni Kuko na ito ay isa lamang. Isang dahilan para tumakas. Sinabi ni Ayori sa kanya na hindi siya tatakas, dahil ang tanging layunin niya sa buhay ay maghayganti para sa kanyang kapatid. Kinabukasan, oras na para sa kanyang huling pagsubok at ang lahat mula sa paaralan ay nagtipon upang panuorin ito. Ang mga guro nagalit kay Ayori dahil sa kanyang mga kakayahan ay tiyak na siya ay mabibigo at aalisin siya, at sinimulan nila ang pagsubok na may masamang ngiti sa kanilang mukha. Sinimulan ni Ayori na talunin ang mga artipisyal na espiritu nang mabilis gamit ang kanyang espadang apoy, ngunit hindi pa rin niya makontrol ang kapangyarihan nito at bumaba sa 30% ang baterya bago pa niya matalo ang 30 sa mga espiritu. Pinasisigla siya ng kanyang mga kaklase na gawin ang kanyang makakaya, ngunit biglang may bumalikwas sa loob ni Kuko at sinimulan niyang laylatin si Ayori. Tinawag niya itong walang silbi at panggatong lang sa galit, na puro lang salita at wala namang ipinakikita. Ang kanyang mga kaklase ay lumaban sa kanya at nagtanong kung ano ba ang ginagawa niya, ngunit patuloy si Kuko na pukawin ang galit ng isang propesyonal na tagapukaw ng galit habang may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Di nagtagal, sumama rin ang mga taong galit kay Ayori at nagsimulang pagmuraan siya ng malakas. Sinasabi nila sa kanya na magmadali na at bumagsak na, ngunit patuloy na tinalo ni Ayori ang mga artipisyal na espiritu habang tinitiis ang kanilang mga panlalait. Naaalala niya ang lahat ng ito noong una siyang gumawa ng content na pang-akit ng galit at ang mga negatibong komento na natanggap niya ay labis na ikinatakot niya. Naisip niyang sumuko, ngunit tuwing nakikita niya ang kapatid niyang umuubo ng dugo, napagtanto niyang wala nang mas makakatakot pa sa kanya kaysa doon. Handa siyang gawin ang lahat para kumita ng sapat na pera upang ipagamot ito, at sa sandaling yon, sinimulan niyang tingnan ang kanyang mga hater bilang mga taong tumutulong sa kanya na kumita ng pera sa pamamagitan ng kanilang galit. Nakatulong ang sandaling yon upang makontrol niya ang kanyang emosyon, at nagagamit ni Ayori ang parehong damdamin upang maiukol ng maayos ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang espadang apoy ay lumiit at naging mas matalim, at nagawa niyang talunin ang 100 dummy ng pagsasanay. Nang hindi nawawala ng malay. Walang makapaniwala sa kanilang mga mata nang makita ito. Ngunit natanto ni Zaki ang katalinuhan ng plano ni Kuko. Sadyang binaling ni Kuko ang damdamin ng mga tao laban kay Ayori, hinayaan siyang makapasok sa tamang kaisipan bilang isang tagapukaw ng galit, at sa ganoong paraan niya nakontrol ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi matanggap ng lalaking may mahabang buhok na pinakakinaiinisan si Ayori ang resulta, at muli niyang inaktibo ang makina, ipinatawag ang pinakamalakas na bersyon ng mga test dummy. Nagkataon, hindi rin nasisiyahan si Ayori sa pagpasa sa mga pagsubok, at ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng paglupig sa malalakas na espiritu. Sa huli, natalo niya ang 161 espiritu, at pagkatapos ay naubusan ng kuryente ang makina.
Nagulat ang lahat dahil binasag lang ni Ayori ang record para sa pinakamaraming espiritong natalo sa isang pagsusulit, at pinupuri ni Zaki ang sarili niya sa pagtatambal kay Ayori kay Kuko. Kinabukasan, opisyal na nagsimula si Ayori sa eskwelahan, at nagulat siya nang mapagtanto na kailangan din nilang mag-aral ng mga pangkaraniwang paksa. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Ren sa kanya na huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung sakaling maramdaman niya at agad siyang nag-selfie. Dumating si Hajime doon para sa susunod na selfie at inimbitahan ang mapusyaw ang buhok na lalaking si Imo na sumali din sa kanila. Habang ipinapaliwanag ni Imo na mahiyain siya sa camera, nagsimulang magtaka si Ayori kung anong kakayahan mayroon ang bawat isa sa kanila. Sinabi ni Hajime na masaya siya na hindi siya pinahirapan, at sinabi niya na ito ay salamat kay Kuko. Lumingon siya para pasalamatan ito ng maayos, ngunit galit na galit si Kuko matapos makita si Ayori na nagwala kahapon. Inakusahan niya ito na isa pang tagapag-udyok ng galit na sumisigla kapag galit sa kanya ang mga tao. Sinabi ni Ayori na hindi ganoon, ngunit pagkatapos ay pinatahimik silang dalawa ng goth na si Yuru. Sinabi niya na ang sinumang may nakakasakit na kakayahan ay may masamang ugali, at kasama na rito si Kuko din. Nagdamdam si Kuko na ipinagpareho sila ni Yuru ni Ayori. Sinabihan niya itong bawiin, at nagsimula silang magsagutan ng mainit. Sa sandaling yun, dumating si Zaki upang sabihin sa kanila na mayroon siyang misyon para sa kanila, at dito niya pa sisimulan si Ayori sa misyon na ito. Pagkatapos, nag-isip siya kung sino ang isasama sa kanya dahil ang eksorsismo ay tungkol sa pagtutulungan. At nang makita niyang nagbabangayan pa rin sina Kuko at Yuro, nakaisip siya ng ideya na ilagay sila sa iisang pangkat. Nang gabing yun, ipinadala sina Ayori, Kuko at Yuro sa misyon sakay ng isang van kung saan sila di kalaunan. Dumating sila sa isang camera studio o ganoon. Nagtataka sila kung bakit sila naroroon, nang biglang sumulpot ang isang lalaking may buhok na kulay ginto, kasama ang isang napakagandang sekretarya, at nagsimulang magsalita. Sinabi niya kay Ayori na dito sila kailangang magsimulang magtrabaho at tinanong kung may alam ba siya tungkol sa mga tech hub na ito. Nalito si Ayori at nagtanong kung sino ba siya. Doon na inihayag ng Blondie na siya ay walang iba kundi si Zaki mismo na nagkukunwari. Dahil masyado siyang kapansin-pansin sa kanyang damit monghe, magsisimula na sana siyang ipaliwanag ang misyon sa kanila. Nang biglang may isang grupo ng 3 dalagita ang lumapit kay Zaki at nagsimulang tawagin siyang gwapo. At matangkad, medyo nagulat at natarante si Zaki nang simulan nilang hingi ng numero niya at inalok siyang mag-dinner date. Sinubukan ni Zaki na pabulong na sabihin na isa siyang monghe na nanumpa ng tumalikod sa mga makamundong bagay sa lupa. Ilang makamundong bagay ay hindi kailanman magbabago habang pinagmamasdan niya ang malalaki at kaakit-akit na personalidad ng mga babae at natunaw habang nagawa ng mga babae na isama siya para sa hapunan at ilang cardio, mamaya. Iniisip ni Ayori kung paano ang ibang tao ay namamatay sa uhaw habang ang iba naman ay nalulunod sa ilog mula sa Himalayas. Ang kaakit-akit na sekretarya na nagngangalang Kiko na dumating kasama si Zaki ay napagtanto na kailangan niyang harapin. Sa lahat ng nangyayari ngayon at sinasabi sa mga estudyante na makinig ng mabuti. Sinasabi niya na nagsimula silang makaramdam ng senyales ng mga espiritu halos 1 oras na ang nakalipas mula sa baboy kung saan malubhang nasugatan ng isang customer. Sinasabi niya na baka ang kinakaharap nila ay isang grupo ng mga ghost account dito. Nalilito si Ayori dito at tinatanong niya kung ang mga patay na account ba ay nagkukumpulan tulad ng mga bubuyog o kung ano pa. Ngunit sinabi ni Kuko sa kanya na ang mga ghost account ay mga digital na nilalang na nangangahulugang kailangan nilang mag-recharge ng panapanahon kung hindi ay titigil sila sa pag-iral. Kaya naman ang mga tindahan ng elektroniko ay hindi may iwasang maging sentro ng paranormal na aktibidad. Bago pa man maproseso ni Ayori ang lahat ng impormasyong yon, nagsalita si Yuru at galit na muling nagtanong kung bakit siya isinama sa iisang pangkat kasama ang 2 talunan, at iginiit na para itong personal na pag-atake sa kanya. Hindi naman gaanong pinansin ni Kuko ang kanyang mga sinabi, ngunit sinubukan ni Ayori na ipagtanggol ang sarili sa pagsasabing si Kuko ay kakaiba, ngunit siya raw ay kasing normal ng kahit sino at hindi katulad ni Kuko. Sinabihan siya ni Yuro na tumahimik dahil hindi naman daw tumatawa ang mga normal na lalaki kapag nagwawala. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang telepono, at napagtantong magsisimula na ang paborito niyang streamer. Malapit nang mag-stream at kung hindi siya magpapadala sa kanya ng maraming super chat, makakalimutan niya rin.
Nalilito si Ayori sa ganitong pag-uugali dahil mas dapat niyang bigyang pansin ang misyon kaysa sa kanyang streamer. Sinabihan siya ni Yuru na manahimik dahil hindi naman talaga niya gustong maging exorcist, ngunit pinutol siya ni Kiko, at sinabi sa kanilang lahat na mag-focus sa misyon. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang misyon ay tanggalin ang lahat ng espiritu sa loob ng gusali at ipinagbigay alam sa kanila na naialis na nila ang lahat ng customer at empleyado kaya hindi ito dapat maging problema. Bukod pa rito, ayon sa kanilang datos, mga low-level accounts lamang ang nasa loob ng gusali ngayon. Kaya hindi sila dapat magkaproblema sa pagharap sa kanila. Ngunit sinasabihan silang manatiling alerto at mag-ingat sa lahat ng oras. Di nagtagal, pumasok sila sa tindahan, na lubos na walang tao. Nakaramdam si Ayori ng kakaiba dahil hindi pa niya nakita ang isang tindahan ng elektroniko na ganoon kawalang tao, ngunit sinabihan siya ni Yuru na bilisin dahil nais niyang tapusin ang palabas na ito sa lalong madaling panahon at umuwi. Medyo kinakabahan at balisa si Ayori, kaya sinabihan niya si Yuru na maging mas maingat at hindi gaanong kampante. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, may multo na lumitaw sa likod ni Yuru at sinubukang hawakan siya. Nabulunan si Ayori dahil sa labis na takot, ngunit si Yuru ay hindi man lang natinag at madaling umiwas sa atake bago ilabas ang kanyang telepono at i-activate ang kanyang espesyal na kakayahan na nagbabago sa kanyang kamay upang maging isang kakaiba at nakakatakot na baril. Agad niya itong ginamit upang bumaril ng malagkit na bagay sa espiritu na sumabit sa malagkit na substansya at nanatili sa kinatatayuan. Humanga si Ayori nang makita ang gayong kakaibang kakayahan. Ngunit sinabi ni Kiko sa kanya na huwag masyadong lumapit sa kanya dahil isa siyang kumpirmadong stalker. Sinasabi niya na siya ay isang fangirl ng isang K-pop band group at nasa isang parasocial na relasyon sa isa sa mga miyembro. Inaangkin niya na sinusundan siya nito sa bawat lugar, nilalalike ang lahat ng kanyang larawan, ini-zoom ang mga ito para hanapin ang bawat maliliit na detalye na nagbibigay sa kanya ng ideya kung nasaan ang taong yun at sinusuri pa niya ang mga refleksyon sa kanyang mata para makasigurong walang babaeng nakapaligid sa kanya. Mayroon din siyang napakaraming account na ginawa niya para malusutan ang mga ID band na patuloy niyang nakukuha dahil sa pagiging nakakakilabot niya. Sinasabi ni Kiko sa kanya na huwag masyadong makipagkaibigan dito dahil ito ay isang labis na delusyonal, sobrang makapit na perwisyo. Naririnig lahat ito ni Yuru at sinasabi sa kanila na huwag tawaging K-pop member lang ang lalaking mahal niya. Inaangkin niya na Kiryu ang pangalan nito at hindi siya isang obsesibong taga-subaybay sa isang relasyong isang panig. Ang kanyang pag-ibig ang pinakadalisay na uri ng pag-ibig na mayroon at walang makakapigil sa kanilang dalawa. Sa pagbanggit niyan, ang espiritu na kanyang nadakip ay sumabog at ang malapot na sangkap ay bumalik sa kanya. Inaangkin ni Kiko na ito ang patunay. Kakaiba si Yuru at ang mga abilidad at kasanayan ng isang exorcist ay lubos na nakadepende rin sa paraan ng kanilang paggamit ng kanilang telepono. Ito ang biglaang nagpaliwanag sa kanya na ang dahilan kung bakit mayroon siyang kakayahang maglabas ng apoy ay dahil siya ay isang tagapukaw ng galit na gumamit ng halos lahat ng kanyang oras at telepono upang galitin ang mga tao sa kanya. Bago pa man niya lubos na maunawaan ang konsepto, lumingon si Yuru sa kanya at ibinuga ang kanyang likido sa kanya. Nagulat siya at hindi makakilos, ngunit lumabas na may espiritu pala sa likuran niya na pinigilan ni Yuru. At nang walang anumang salita, tumalon din si Kiko dala ang kanyang martilyo, sinira ang maltong iyon pagkatapos ay tumayo sila ng magkatalikuran, handang harapin ang mga multo. Gulat si Ayori dahil sandali pa lang ang nakalipas ay nag-aaway sina Kiko at Yuru, ngunit bigla silang gumagalaw ng may ganoong pagkakaisa na para silang matalik na magkaibigan. Sa sandaling makita niya silang sinisira ang maraming multo, pinapagtanto sa kanya na ang dalawang ito ay ilang libong beses nang nagawa ang parehong bagay. At matapos ang mahabang panahon ng pagtatrabaho ng magkasama bilang isang koponan, hindi na nila kailangang pag-isipan ang galaw o posisyon ng bawat isa. Doon niya napagtanto kung bakit napakahalaga ng pagtutulungan sa propsyong ito. Bigla, isang multo ang lumitaw sa likod ni Yuru at Kokuso nang walang pag-aatubili. Tumalon si Ayori sa pagitan nila, na bahagyang hindi sila tinamaan, at sinunggaban ng kanyang apoy, pinawi ang espiritu sa isang iglap. Lumingon siya sa kanila na nakangiti, ipinagmamalaking alam niya kung ano ang pagtutulungan. Ngunit sa halip na purihin, sinabihan siya na maging mas maingat dahil madali sana niyang napatay. Sila gamit ang kanyang kakayahan. Habang nagbabangayan sila tungkol doon,
Mukhang may ilang magnanakaw na nakapasok sa tindahan at mabilis na ninanakaw ang lahat ng makukuha nila. Iniisip na nakatsamba sila ng malaki dahil wala ni isang tao sa tindahan ngayon. Ngunit habang abala sila sa paglalagay ng lahat ng kanilang makukuha sa isang bag, ang isa sa mga kalbong magnanakaw ay itinapon ng isang multo at nang tumingala ang isa pang magnanakaw, nakita niya nang may pagkatakot ang isang higanteng multo na hawak-hawak ang kalbo sa mahaba nitong kamay na may kuko. Samantala, sa kabilang bahagi ng tindahan, nagrereklamo si Yuro kung paano niya hindi kailanman ginustong maging isang exorcist dahil siya ay isang mapagmahal at hindi isang manlalaban, ngunit wala siyang pagpipilian dahil ito lamang ang tanging bagay na mahusay siya. Bukod pa rito, kailangan din niya ng pera para suportahan ang kakaiba niyang dedikasyon sa pagpapadala ng maraming super chat sa paborito niyang streamer, na nag-iwan sa kanya ng walang pagpipilian kundi tanggapin ang mga mapanganib na trabahong ito kahit gaano pa man kalokohan ang mga ito. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang go-gun para pigilin at panatilihing hindi makagalaw ang bawat isang multo na humaharang sa kanya, habang ginagamit ni Kuko ang kanyang martilyo para sirain ang mga ito ng isa-isa, habang sumisigaw kay Ayori na tumigil na sa pagsasalita at magtrabaho. Nagagalit muli si Yuro kay Kuko, na nagsasabing hindi siya tugma sa alinman sa mga exorcist na attack type at sa kanilang lahat ay nahanap niya si Kuko. Lalong nakakainis. Kahit nagtatalo sila, hindi sila nawawala ng focus at madali lang nilang sinisira ang isa pang multo. Doon na lumingon si Yuro kay Ayori, at sinabi sa kanya na kahit na isang walang kwentang tao si Kuko, ang kanyang kakayahan ay napakahusay bilang isang exorcist na uri ng pag-atake, na nangangahulugang hindi na nila kailangan ng marami pang katulad niya sa klase, lalo na ang may kakayahang gumamit ng asul na apoy. Hindi nagtagal, narating nila ang huling palapag ng gusali kung saan kaagad nilang nakita ang dalawang magnanakaw na patay, nakasabit sa kisame. Nagulat si Ayori, ngunit agad namang nakita ni Yuro ang espiritu at inatake ito gamit ang kanyang go, habang si Kuko naman ay tumakbo patungo rito at hinampas ito ng kanyang martilyo. Ngunit sa kanilang pagtataka, hindi man lang nagasgasan ang espiritu at lumingon bago sila sinabihang lumayas dahil nagdedekorasyon lang siya ng manika niya. Agad na napagtanto ni Kuko na may mali, at hindi ito isang ordinaryong espiritu. Napagtanto niya na mabababang antas lang ng espiritu ang kanilang inaasahan at hindi sila handa para sa espiritong ganito kalakas, kaya sinabi niya kay Yuro na umurong, iginiit na kailangan nilang umalis agad, ngunit tumanggi si Yuro, sa pag-aakalang nahuli na niya ang espiritu kaya sandali na lang bago nila ito mapaalis. Ngunit lubusan niyang minamaliit ang lakas ng kalaban, dahil madaling nakalagpas ang espiritu sa go at nagawa nitong hinablot si Yuro mula sa lupa. Inilapit siya sa mukha nito, na sinasabing gagawin din niyang maganda si Yuro. Agad itong sinugod ni Kuko gamit ang kanyang martilyo at pinalo ang espiritu ng buong lakas. Ngunit agad gumaling ang espiritu at mabilis na tinabig palayo si Kuko. Nang mawala ang alikabok, nakita ni Ayori si Kuko na nakahiga sa isang teddy bear. Agad siyang nagtanong kung anong nangyayari at bakit napakalakas ng multo na ito. Sinabi ni Kuko sa kanya na ang ilang account ng multo ay maaaring mayroong mga espesyal na kakayahan na kilala bilang sumpa. Ang account ng multo na ito ay tila isang sumpa, na hindi nabibilang sa kategorya ng isang mababang antas ng espiritu. Sinasabi niya na ito, ang spirit ay tiyak na isang mid o high level na kaso ng multo, at karaniwan ay bubuo sila ng isang espesyal na koponan at gagawa ng plano bago ipadala ang koponan upang tapusin ang kaso. Ngunit sa ngayon ay wala silang anuman, at kung magpapatuloy ito ng ganito, malapit nang mamatay silang tatlo. Ibinaling ni Ayori ang kanyang tingin kay Yuro na nagpupumiglas, na ang mga braso ay matinding nasaktan, na tila nabali, at nawala ang kanyang mga sigaw nang ihagis siya ng multo sa lupa, na siyang dahilan upang mawalan siya ng malay. Sinabi ni Kuko kay Ayori na tumakbo dahil magiging abala lamang siya sa puntong ito. Sinimulang pisilin ng multo ang kay Yuro, ulo at kaya naman ginamit ni Kuko ang kanyang atake gamit ang martilyo para subukang pigilan ito, ngunit napakataas ng kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling at hindi ito tumatalab sa kanya. Sakto naman noon, ibinato ni Ayori ang isang teddy bear na nababalutan ng apoy ng demonyo at tinamaan ang multo sa braso, dahilan para mabitawan niya si Yuro. Sinalo siya ni Kuko at agad silang tumakbong palayo. Mabilis silang nagtago sa mga mas mababang palapag nang may mapansin si Kuko at hinawakan ang braso ni Ayori, na nasusunog pa rin sa apoy ng demonyo. Nanindig ang balahibo ni Ayori dahil nakita niya ang ginagawa nito sa mga nabubuhay na tao,
Ngunit walang nangyari kay Kuko. Sabi niya na kung tama ang kanyang teorya, bumaliktad ang epekto ng apoy ng demonyo dahil isang tao ang humahawak nito, kaya ito ay ganap na hindi nakakapinsala sa mga tao habang nakamamatay sa mga demonyo. Itinuro niya ang dambuhalang multo na ang kamay ay hindi pa gumagaling mula sa atake ni Ayori. Bumuo sila ng plano kung saan aatakehin ni Ayori ang multo mula sa likuran, na magdudulot ng bukas na sugat na hindi gumagaling, at susundan ito ni Kuko sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghampas ng kanyang martilyo dito, na magdudulot ng malaking pinsala. Sa galit, ang multo ay naging parang Beyblade, ihinigas si Ayori sa dingding. Hindi nagtagal ay kinorner sila ng multo, ngunit sa halip na matakot, nakaramdam si Ayori ng adrenaline. Namumuo sa kanya at nagsimula siyang ma-excite para sa laban. Muli siyang naghagis ng maapoy na teddy sa multo, ngunit umilag ito at nahila si Ayori palayo sa posisyon niya. Tapos na sana siya noon kung hindi lang sa pagtayo ni Yuro at pagpukul niya ng go sa multo, galit na nagsimula na ang kanyang stream. Sinabihan niya ang iba na tapusin ito kagad dahil may strike siya na siya ang unang super chat kay Kiriya. Agad na kumilos sina Ayori at Kuko, sinugod at pinilit talunin ang ghost account na sumusubok kumawala sa go. Ngunit sa sandaling yun ay nakakuha si Kiriya ng super chat mula sa iba pang dalaga. Ikinainis ito ni Yuro at humigpit ang hawak niya sa espiritu. Mabilis nilang inatake ang espiritu mula sa lahat ng anggulo at sa wakas ay nakagawa ng huling atake, tuluyang napaalis ang espiritu. Nakaramdam sila ng ginhawa dahil wala pa sa kanila ang nakatalo sa isang espiritong may panggit ng ranggo noon, at sinabi ni Kuko na kailangan nilang bumalik at iulat ang lahat sa lalong madaling panahon. Habang sila ay paalis, biglang may naramdaman si Ayori sa likod niya. Ngunit bago pa siya makalingon, kapwa nagsimulang umiyak ng luhang tila dugo sina Yuro at Kuko at bumagsak sa sahig ng walang galaw habang mula sa isa sa mga TV set sa malapit ay lumitaw ang espiritu ng sad boy account, handang harapin si isa pang gumagamit ng apoy ng demonyo. Napahinto ang paghinga ni Ayori habang hindi siya makapaniwalang nakatingin sa demonyo, kasabay ng pagbabalik sa kanyang isipan ng mga alaala ng kanyang kapatid na babae na naghihingalo sa kanyang kama, nagmamakaawa ng tulong. Nagsimula siyang huminga ng malalim na parang isang ligaw na hayop at di nagtagal ay tuluyang nawala ng kontrol sa kanyang sarili, at kinuha ang kanyang naglalagablab na talam bago sumugod sa espiritu at sinubukang suntukin ito. Ang malungkot na batang lalaki ay hindi man lang kumurap at nanatili sa kanyang kinatatayuan, habang sinimulan siyang suntukin ni Ayori mula sa bawat anggulo na kanyang makita, ngunit ang maliwanag na apoy na nakapaligid sa espiritu ay ganap na humaharang sa lahat ng atake, na nagpilit kay Ayori na umatras at muling pag-isipan ang kanyang estratehiya. Tiningnan ng malungkot na batang lalaki si Ayori at nagbuntong hininga, ng malungkot bago pa tanungin kung yun na ba ang pinakamahusay na kaya niyang gawin. Nagulantang si Ayori dahil ibinigay na niya ang kanyang buong makakaya ngayon, ngunit bago pa siya makapagsalita, ang kanyang mga mata ay namula ng labis at nanlabo ang kanyang paningin at bumagsak siya sa lupa. Naiwan siyang tulala at nagtataka kung ano ba ang biglang nangyari sa kanya. Paano na alam na ni Sad Boy ang kanyang pangalan at bakit ba siya sumulpot dito nang walang malinaw na dahilan? Dahil sa matinding kalooban at tibay ng loob, patuloy na gumalaw si Ayori habang hirap na hirap siyang abutin ng kanyang telepono at sinabi kay Sad Boy na ipaghihiganti niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Akari anuman ang mangyari. Mukhang nakikilala ng malungkot na batang lalaki ang pangalang yun at sinabi sa kanya na tunay ngang malungkot ang kanyang pagkamatay sa ospital, dahil nawala ng saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap nang mapilitan siyang tapusin ang kanyang buhay. Kaya siguro si Akari ang namatay nang walang saysay at wala nang magagawa tungkol doon. Kinilabutan si Ayori habang naaalala niya kung paano dati tumatawa at naglalaro ang kanyang kapatid, at pilit niyang pinagalaw ang kanyang sariling katawan, ngunit ang tanging nagawa niya ay tumingin ng diretso sa mata ng multo habang sinasabi niya sa malungkot na batang lalaki na tatapusin niya ang buhay nito anumang mangyari. Tumawa lang ang malungkot na bata at alam din ni Ayori na siya ay napakahina para gumawa ng anumang bagay at ang tanging ginagawa niya ay nagsasabi ng kung ano-anong walang saysay na hindi naman niya matutupad dahil sa sarili niyang kahinaan. Itinaas ng malungkot na binata ang kanyang mga kamay at kaagad ay nabalutan ng apoy ang buo niyang braso habang sinasabi kay Ayori na magpaalam na sa mundo, ngunit nangangako na may maliit na pagkakataon na makabalik siya sa mundong ito bilang multo kung mayroon siyang naiwang hindi natapos na gawain.
Napagtanto ni Ayori na wala na siyang magagawa sa puntong ito at ipinikit ang kanyang mga mata, humihingi ng paumanhin kay Akari at tinatanggap ang sarili niyang kamatayan, ngunit nang gamitin ng malungkot na binata ang kanyang apoy upang subukang wakasan ang kanyang buhay, isang matinding, malakas na bugso ng hangin ang humaharang at pinapatay ang mga apoy. Nagulat si Ayori dahil sarado ang gusali kaya saan nanggaling ang hangin na ito, ngunit hindi siya nagtagal sa pagkalito nang magpakita si Zaki, inilaglag ang kanyang blonde na peluka at humarap kay Sad Boy. Ngumiti ang espiritu at nagtanong kung sino ba siya at sumagot si Zaki na isa siyang exorcist at guro ni Ayori. Bago pa man makakilos ang espiritu, inilayo ni Zaki ang tatlo niyang estudyante mula sa agarang panganib, na ikinagulat maging ni Sad Boy na nakarealize na hindi mukhang mahina si Zaki tulad ng ibang tatlo. Mga bata, nagsimulang mag-alala si Ayori kina Kuko at Yuro, ngunit sinabi ni Zaki sa kanya na huwag masyadong mag-alala dahil hindi sila patay at protektado sila ng kanilang kapangyarihan sa ngayon. Patuloy silang tinawag ni Ayori at di kalaunan ay nagmulat si Kuko, sinasabing masakit na masakit ang kanyang ulo habang nagmulat din si Yuro, sinusubukang alalahanin kung ano ang nangyari. Nagsimulang umiyak si Zaki, humihingi ng paumanhin sa kanyang mga estudyante, sinasabing ayaw niya silang iwanan, ngunit ayaw siyang pakawala ng mga babae at nais siyang isama sa isang hindi magandang sitwasyon. Kailangan niya silang ayusin agad at pagkatapos ay kaagad siyang tumakbo patungo sa kanila. Sinabi ni Ayori kay Zaki na kalimutan na ang lahat ng iyon dahil baka hindi ito ang tamang panahon. Bago pa man siya makapagbabala sa iba, muling nagpakawala si Sad Boy ng sunod-sunod na apoy ng direkta sa kanila. Ngunit wala ni isa man sa mga ito ang nakarating sa grupo, dahil isang hindi nakikitang peking harang ang nagpoprotekta sa kanila mula sa lahat ng panig. Hindi pa kailanman nakakita si Ayori ng ganoon at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sinubukan ni Kuko ipaliwanag na ang kalasag na ito ay isang espesyal na kagamitan na gawa ng laboratorio na pumipigil sa lahat ng electromagnetic wave sa loob ng 3 minuto, ngunit maaari itong masira kung may pisikal na nilalang na pumasok sa loob nito. Hindi agad maunawaan ng makapal na utak ni Akari ang lahat ng ito, ngunit si Zaki ipinapaliwanag sa kanya sa paraang kahit isang pambabae na may Down syndrome ay mauunawaan. Sinabi niya sa kanila na pinipigilan ng harang ang lahat ng multo at ang kanilang mga pag-atake sa loob ng 3 minuto, pagkatapos nito, sila na ang bahala sa sarili. Sinabihan niya sila na kumapit ng mahigpit, habang siya mismo ay tumayo at pinuri si Ayori sa magandang ginawa niya. Nalilito si Ayori dahil wala naman siyang ginawa, ngunit iginiit ni Zaki na kahit ang makaligtas laban sa malungkot na bata sa pamamagitan lamang ng matinding kagustuhan ay isa ng tagumpay sa sarili nito, at dahil doon, dapat niyang itago ng mataas ang kanyang noo. Hirap na hirap si Ayori na pigilin ang kanyang mga luha dahil sa mga positibong salita mula sa hinawakan ng guro ang kanyang kaluluwa. Sinabi ni Zaki sa kanilang lahat na lumayo habang inilalabas niya ang kanyang pamaypay at gumawa ng isang mahiwagang isdang hito sa ere, handa nang harapin ang isa sa pinakamapanganib na multo sa kasaysayan. Nang walang sinasayang na minuto, inatake siya ni Zaki gamit ang kanyang mahiwagang isda, at nagawa niyang makapagbigay ng matinding tama na nagtulak sa multo papunta sa mga upuan habang ito'y bumabagsak. Nagpatuloy siya sa pag-atake at tinamaan muli ang espiritu, ngunit sa pagkakataong ito ay handa ang malungkot na bata at nagawa niyang salagin ang atake. Ngumiti siya, iginiit na kung siya ang guro ni Ayori, ibig sabihin ay matatapos ang kanyang kamatayan. Lumikha ng napakatibay na koneksyon ni Ayori sa mundo at siya ay muling isisilang bilang isang espiritu. Agad na pinapaulanan ng multo si Zaki ng kanyang mahiwagang apoy, habang siya ay umiiwas at lumilihis sa mga atake ng sunod-sunod bago maglunsad ng sarili niyang kontra-atake. Napagtanto ni Ayori na si Zaki ay nasa ganap na ibang antas kaysa sa kanila. Tinanong niya si Kuko kung anong uri ng cyberkinesis ang ginagamit ni Zaki, at sumagot si Kuko na hindi gumagamit si Zaki ng anumang cyberkinesis dahil wala siyang taglay nito. Siya ay nagsasalin lamang ng kanyang likas na kapangyarihang espiritual sa mahika sa tulong ng isang digital converter, at ang ventilador ang pangunahing mekanismo para magawa niya yon. Sinasabi niya na si Zaki ay isa sa mga exorcist ng lumang henerasyon na hindi naturuan kung paano haharapin ang mga digital na multo ng panahong ito, at yun ang dahilan kung bakit kailangan ang mga bagong henerasyon ng mga ngaso ng multo na ang kapangyarihan ay likas sa digital na mundo, upang mas mahusay nilang mahawakan ang mga espiritong ito kapag sila ay hindi maiiwasang manggulo sa sangkatauhan.
Nagkaroon ng pagdugo sa mga mata ni Zaki na ikinabahala ni Ayori, ngunit sinabi ni Kuko na huwag siyang mag-alala. Sinasabi niya na mas malakas si Zaki kaysa rito, at kung ang sad boy ay isang tunay na multo at hindi digital, maaaring napawi na siya ni Zaki mula sa pag-iral sa loob ng ilang minuto. Ngunit kapag ang mga exorcist na ito ng lumang henerasyong analog ay ipinaagos ang kanilang espiritual na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng isang digital converter, ang lakas ng kanilang kapangyarihan ay nabawasan ng 70%, na nangangahulugang si Zaki ay lumalaban lamang gamit ang 10% ng kanyang tunay na kakayahan. Balisa si Ayori habang pinanunood si Zaki na mapalibutan ni Sad Boy, ngunit nang akala niya'y wala ng pag-asa, ngumiti lang si Zaki at lumikha ng 2 pang isda mula sa kanyang mahika at sabay-sabay na inatake si Sad Boy gamit ang 3 isda. Nabigla si Ayori, ngunit ipinagpatuloy ni Kuko ang kanyang pagpapaliwanag, na sinasabing si Zaki ay isang henyong exorcist at nagpakitang gilas na siya sa edad na 18, nang talunin niya ang isang kalamidad, na naghatid sa kanya ng nakakailang na titulong buhay na alamat. Nagulat si Ayori na tinuturuan siya ng isang tunay na alamat, at nagtanong kung bakit naman naging guro ang pinakamalakas na exorcist. Sagot ni Kuko na walang nakakaalam, ngunit isang araw ay nagpasya si Zaki na magretiro mula sa aktibong tungkulin at bumalik sa tungkulin ng pamumuno at sanayin ang bagong henerasyon ng mga exorcist upang harapin ang mga demonyong ito sa kasalukuyan. Tila humanga si Ayori, ngunit sa parehong oras ay nag-aalala. Ngunit sinabi ni Kuko sa kanya na huwag mag-alala dahil sa palagay niya ay walang pagkakataong manalo ang sad boy laban sa pinakadakilang exorcist sa mundo. Nang mga sandaling yon, ipinamalas ni Zaki ang isang magandang 3 atake na nagpataboy sa espiritu, at nang hamupa ang usok, wala na ang malungkot na bata. Tinanong ni Ayori kung nasira niya ang espiritu, ngunit sagot ni Zaki na sa kasamaang palad ay nakatakas ito, na nangangahulugang kailangan nilang maging mas maingat mula ngayon. Umupo silang lahat ng may ginhawa na natapos na ang bangungot na ito, habang sinabi ni Zaki sa kanila na hindi lumalaban ng buong lakas ang malungkot na bata dahil nauubos na ang kanyang singil. Kaya't sa madaling salita, lumalaban siya sa power saver mode. Nainis si Kuko nang mapagtanto niya na nawalan sila ng isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon upang magpalayas ng multo, ngunit sinabi ni Zaki sa kanila na huwag na masyadong isipin yon, dahil ang pinakamahalaga ay nakalabas silang lahat ng ligtas. Yinakap niya silang lahat na nagbigay kay Ayori ng bagong pananaw tungkol sa sarili niyang kahinaan, at bumaling siya kay Zaki. Sinasabing mayroon na siyang bagong layunin sa buhay ngayon, at gusto niyang maging kagaya ni Zaki. Tumawa si Zaki doon, at sinabi sa kanila na dapat silang lahat ay bumalik sa paaralan at magpahinga rin upang makabawi para mas makapagsanay pa sila ng mas matindi. Di nagtagal ay bumalik silang lahat sa akademya, at habang tinawag si Zaki sa isang pulong, nagpalit ng damit sina Ayori at Kuko at nagtungo sa opisina ng nurse, kung saan nila nakita si Yuru na ganap ng gumaling at mukhang bago. Hindi maintindihan ni Ayori kung paano nawala ang lahat ng pinsala nito nang napakabilis, nang lumabas ang nurse na nagngangalang Mina mula sa likod ng pinto at sinabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanyang mga pinsala. Kinuha na niya ito ng larawan sa kanyang telepono at ginamit ang kanyang kakayahan upang literal na i-Photoshop ito pabalik sa kalusugan. Di nagtagal, pumasok din ang iba pa nilang kaklase sa opisina. Ngunit sina Ayori, Kuko at Yuru ay wala sa kalooban para magsaya. May matatag silang ekspresyon sa kanilang mga mukha habang sinasabi sa kanilang mga kaklase na sila ay tatanggo para magsanay. Dahil ayaw nilang mapahiya ng husto muli. Ngunit bago pa sila makaalis, sinabi sa kanila ni Mina na tingnan ang kanilang mga baterya at di nagtagal, napagtanto nilang halos wala na silang spiritual energy. Hindi naman mahalaga sa kanila yon. Dahil kung hindi nila masasanay ang kanilang spiritual powers, ay sasasanayin nila ang kanilang mga kalamnan at magiging epektibo, sa anumang posibleng paraan upang balang araw, makaganti sila at tuluyang matalo ang malungkot na bata. Ngunit dito nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at makikita ko kayo sa susunod.